Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po isang mapagpalat, makabuluhang pagbati ngayong araw na ito. Dito pa rin po sa inyong minamahal na inang bayang Pilipinas. Ito po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hatid sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Muli po, nag-aanyaya po kami sa inyo sa isa na namang episode na ito. Kami po inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, itype lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating pong YouTube channel, sa inyong pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, para sa ating real-time na broadcast, audio broadcast, saan man kayo naroroon, basta may access kayo sa data or internet, sa inyong mga cellphone, laptops, or desktop. Paano? Ganito po yan. Kung kayo po ay mayroong cellphone, at Android phone yan, punta lamang po kayo sa Google Play. Kung kayo naman ay mayroong iPhone o Apple phone, punta po kayo sa App Store. At doon po sa mga browser na yon, itype nyo lamang eBox PBS Radio App. E as in elephant, V as in victory, O as in October, X as in Xerox PBS Audio Receiver. Kapag na-download nyo na po yan, itap nyo lang at lalabas na ang mga tile icon sa inyong mga cellphone, laptops, o desktop. Mga tile icons po yan ng mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. At isa na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lamang po doon. At mapapakinggan nyo na ang ating mga programa mula sign on hanggang sign off. Siya nga pala, kami nagsisimula mag-broadcast around alas 7 ng umaga hanggang alauna, alas 2 ng madaling araw oras dito sa Pilipinas. Kaya halos 24 hours po nyo kaming masusubaybayan kahit saan man kayo ng lugar ng mundo naroroon. Kayo man ay nasa Amerika, kayo man ay nasa Japan, kayo man ay nasa Middle East, kayo man ay nasa Bahamas, di ba? Or kayo man ay nasa Russia. Yan, yung mga ganyan ba na mga lugar. O kayo man ay nasa Denmark, Europe. Basta meron po kayong access sa inyong cellphone, meron kayong internet, meron kayong shareable data, at madadownload nyo po yung ating yung ating eBox PBS Audio Receiver. Mapapakinggan nyo na po ang Radyo Pilipinas. Anumang oras kayo gustong makinig. Yan. Alright, sige po. Kaya po ang aming paanyaya sa inyo, like, follow, share, and subscribe dito po sa ating mga iba't ibang mga digital platforms na available po sa inyo. Ayan, sige po. So, dito po sa Pilipinas, habang ginagawa natin itong ating programa, tayo po ay nakararanas nitong mga nakalipas na oras ng matinding pagbuhos ng ulan. At makulimlim pa rin sa mga oras na ito. Pero hopefully, this will dissipate at makakauwi yung ating mga kababayan ng maayos sa kanilang mga tahanan. Alright, kasama pa rin po natin bago ko makalimutan kasama natin sa ating team ngayong araw na ito sa Master Control si Miss Susan Aizon, of course sa Wirecast si Hero, and of course sa ating live audio streaming kasama natin si Erwin, and of course ang ating producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Yan, ayan. At ngayon tayo ay lalabas, di ba? Like usual, mangingibang bansa tayo. Tayo ay pupunta po sa bansang Denmark. Yan, Denmark. Wow, nakapunta na ba kayo sa Denmark? Ako hindi pa eh. Siguro isa yan sa mga lugar na isa sa ililista ko sa aking mga bucket list na makapunta sa Denmark, particular sa Copenhagen. Si Ate Susan kasi, ang gusto niya, Switzerland, The Hague. Hindi ho sa ICC, hindi sa ICC, doon sa Switzerland, doon siya gusto pumunta. Ako gusto ko mapunta Denmark. Yan. Bakit ko nababanggit ito? Sapagkat may makakasama po tayo sa kabilang linya. All the way from Denmark, live and direct from Denmark,
makakasama po natin ang ating kababayan. Siya po ang founder at president ng Filipino-Danish Group dyan sa Copenhagen, Denmark. Walang iba. Let us welcome ang ating kababayan, Miss Rosal Kisby. Magandang araw sa iyo, Miss Rosal Kisby. Wow. Hello. Magandang umaga po. Yan. Ay, anong oras ngayon dyan sa Denmark? 9:35 po ng umaga. 9:35 ng umaga. Wow, kaya pala napaka-blooming mong tignan ngayong umagang ito, ha? Rosal, natutuwa naman kami Ganito po ako gumising. Ay, biro nyo, gising lang yun, ha? Gising pa lang yan sa umaga. Imagine niyo pagdating ng tanghali, di mas blooming si Rosal, di ba? Anyway, sige Rosal, maraming salamat, ha. Thank you very much na nakasama ka namin dito sa ating programa sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Alright, Rosal, siguro unang katanungan ko, gaano ka nakatagal ba sa Denmark? Paano ka nakapunta ng Denmark? Alam mo, sabi mo nga kanina, isa yan siguro sa mga bucket list ko, no, na makapunta sa Denmark, makapunta diyan, makabisita. Pero paano mo nagawang mapunta ng Denmark? Gaano ka nakatagal diyan, Rosal? Bali, 18 years na po ako sa December is 18 years na po ako dito sa Denmark. Nakapunta po ako dito kasi po may napangasawa po akong Danish. Nakilala ko siya sa Pilipinas noong 2005. Tumira po siya sa Pilipinas nung nakilala niya ako. Hindi na siya bumalik sa Denmark. Tumira siya sa atin. Matamis kong oo. Wow. Tumira siya sa atin sa Pilipinas. Ayun, at sa pagtira niya, nakilala ka niya at nasungkit niya yung matamis mong oo. Ayun, di ba? May common friend po kami, nagtatrabaho po ako sa call center. Tapos yung kaklose ko po doon, mahilig sa foreigner. Kumbaga, ang tawag nila dito, APAM. No, yung mga ganun ba? Mahilig po siya sa AFAM. Ako po noon, parang hindi po talaga ako mahilig sa AFAM. Pero yung kaibigan ko, kasi booming na rin po ng internet noon, noong 2000. Medyo nag-ano na yung mga Yahoo chat. Nagtatrend, medyo na masyado tayo. Doon yung start ng booming ng internet. So nagsimula na yung Yahoo chat, yung mga chat rooms. Yes. Yung kaibigan ko po sa call center, kaklose ko po siya, mahilig po siya makipag-chat sa mga AFAM. So, sabi niya sa akin, meron daw siyang kaibigan na ipapakilala sa akin. Oh, really? Sabi niya na mahilig sa morena, mahilig sa mahaba buhok. So, yung typical na Filipino beauty ang hinahanap niya. So, sabi ng kaibigan ko, ako daw yung typical na magugustuhan ng kaibigan niya. So, nagkakilala kayo? Unang-una, nag-usap muna ba kayo? Nag-chat muna kayo bago kayo nagkakilala in person? Actually, na-set up po ako ng kaibigan ko. Na-set up ka, okay. Pilit ko po sinasabi sa kaibigan ko na ayoko ng AFAM. Kasi po, syempre parang noon, ang impression natin sa foreigner na parang magbubuntis lang, tapos babalik sa bansa nila. Parang ganun po yung mentality na nasa isip ko na baka mamaya, ganun lang ang mangyari sa akin. So parang lagi ko sinasabi sa kaibigan ko na ayokong makipag-meet, ganun, ayoko ng foreigner. Sinasabi ko sa kanya. So one time, sabi niya sa akin, samahan mo ko, pick upin natin yung CD ng Maroon 5. Uy, okay ha. Yung pala yung pag-pick up na yon, yung pala yung kaibigan niya na may-ari ng CD is yun na po yung AFAM na ipapakilala niya sa akin. Talaga naman, madiskarte rin yung kaibigan mo, no? Naisahan ka ng kaibigan mo doon. Sa isip niya talaga, we're match. Kaya parang gusto niya talagang gumawa ng paraan na i-trick ako na makilala ko yung kaibigan niya na foreigner. So, nung nakita mo, ano nga palang pangalan ng mister mo? Actually, ex-husband ko. Ex-husband mo? Okay. Yan po yung una ko pong... Yun ang una mo nakilala? Yun po yung una ko nakilala na nagdala sa akin sa Denmark. Ang pangalan po niya, Mr. M na lang po. Mr. M na lang. Okay, sige. Mr. M na lang. Na-meet ko siya. Mr. M. Well, at least kahit... Na-meet ko po siya. Pero kahit kasi nung sa picture lang, balbas sarado po siya. So parang natatakot ako kasi may Bin Laden pa po noon. So para sa isip-isip ko, mukha siyang terorista. Parang ganun. Pero nung nakita ko siya, mukha naman siyang angel. Mukha hindi ko siya maamo. Nung nakita mo siya, mukha siyang angel. Nung nakita mo siya. Yung parang kasi sa picture po, parang impression pagka balbasarado, hindi po tayo masyadong sanay kasi mga Pinoy makakita ng balbasarado, di ba po? Wala po masyado sa Pilipinas na balbasarado. So parang
sa isip ko mukha siyang terorista kasi parang naisip ko si Bin Laden, balbasarado, ganun. Okay. Alam mo, taas ng kamay si Stephanie dito. Kasi siya rin daw, morena din daw siya. Ano, Yun nga po, Pilipina rin po. naman daw ang dating niya. Bakit wala raw Opo. bakit wala daw nagchat-chat sa kanyang foreigner? Ay sabi ko, tanungin mo na lang si Rosal kung ano yun. Kung ano yun. First time ko nga po narinig yung mga exotic beauty, Ayan, ganyan. Hindi ko tama po po. alam yung exotic beauty noon eh. Oo, Saka ko na lang nalaman nung nagkaroon ako ng AFAM na doon ko na lang po napansin pala na ang foreigner po pala, ganyan po pala ang hanap nilang looks. Pero ibig sabihin, okay, so you found love, no? Opo. Nakita mo Tapos yung pag-ibig mo sa kanya kay Mr. M. Yan, oo. Nagpakasal po kami, nagkaanak. Mhm. Tapos nag-move po kami sa Denmark Yeah, in okay. 2007. So 18 years ka na sa Denmark. Opo. So pero originally saan ka dito sa Pilipinas? Sa Metro Manila ba? Manila po. Ah, Taga Manila. po. Manila. Okay, sige. So 18 years ka na sa Denmark. What keeps you busy ngayon diyan sa Denmark? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Nagtatrabaho po ako. Ang work ko po ngayon sa Denmark is IT. Okay. Nag-aral po ako na IT dito sa Denmark. Sa Pilipinas po, graduate po ako na English teacher. Nakapasa rin po ako ng board exam. Wow. Okay. Pero kasi po, na-mention ko nga po, nagtatrabaho po ako sa call center noon, 3 years bago po ako nag-move sa Denmark. Mhm. So, nung nag-move po ako sa Denmark, nag-isip po ako, ano pa yung pwede kong maging work? Mhm. So, naisip ko, gusto kong ituloy yung call center, pero I'm missing the technical side. So, inaral ko yung technical side dito sa Denmark. Nag-aral ako na IT support sa Denmark. Oh, so sa Denmark ka na nag-aral ng IT Opo, support. ng IT, opo. Okay. So kamusta naman ang Kamusta naman ang Mahirap po. mahirap. Kasi, nung matapos po ako ang una po kasing inaral ko is yung language muna. Kasi po, iba po yung language dito sa Denmark. Danish po yung language. So, napakahirap po niyang i-pronounce, napakahirap po niyang aralin. Kasi yung grammar din po nila kakaiba sa grammar natin. Tsaka yung pronunciation nila, sa atin, kung paano pagkakasulat, ganun po yung pagkakabigkas. Sa Denmark po, halimbawa, sa 10 letters, minsan maririnig mo lang 5 letters. Ay, ganun? Paano ka nag-adjust? How did you adjust? Ganun nga po nangyari. So, nung una po, actually nag-start po ako ng organization dito sa Denmark nung 2010. Kasi siguro my first year, nahihirapan po ako mag-adjust kasi nga, sa Pilipinas, andun yung kaibigan mo, andun yung pamilya mo, andun yung language, alam mo. Pagdating sa Denmark, para kang bagong silang. Yeah, oo nga. Diba? Para po kayong hindi ko alam kung ano yung kultura dito, hindi ko Yes. alam yung wika. So, parang yun ang mga unang adjustment ko. Sa isip ko, gusto ko muna mag-aral ng language nila. Para masabi ko yung sarili ko ng naiintindihan nila. Ma-express ko yung sarili ko. Kasi dito sa Denmark, nakakaintindi lang ng English mostly. Mga teenager, mga middle age, mga Gen Z, mga ganyan. Mga medyo middle age. Yung mga bata, as in talagang kids, at saka adults, normally, hindi sila nakakaintindi ng English. Unless nagta-travel sila sa labas or Alright. nagagamit nila yon. Kasi kung hindi nila nagagamit, parang sa atin din, mga Pilipino, kahit marunong tayong mag-English, kung hindi natin napapractice, hindi rin natin siya magagamit. Alright. So, ganun din sa Denmark. Kaya, ang unang target ko, matapos ng language. Alright. Natapos ko po yun. Pagkatapos ko magtapos ng language, yun, nag-aral na po ako ng IT support. Pero, one of the challenges din kasi, hindi pa po ako bihasa sa language nila. So, pag nag-apply ako, nakikipag-compete ako sa mga Danish na lalaki kasi konti lang po ang IT na babae dito sa Denmark. So, nakikipag-compete ako sa kanila. Siyempre, wala ako nung Danish language. Kaya ang ginawa ko po, imbis na mag-work ako ng IT, marami po ako na-try na trabaho. Nag-work ako as cashier sa Copenhagen Airport. Okay. Nag-work ako as a caregiver. Ba, ang dami na. At saka naging translator din po ako. Filipino and Danish para lang mahasa talaga yung Danish ko. Pero sa pagiging caregiver ko po ng halos 3 taon, doon ako talaga naging bihasa sa lingwahe nila kasi yun yung parang lagi kong ginagamit. Parang pagpapasok ako sa trabaho, kausapin mo yung mga matatanda, hindi sila nag-a-adjust sa akin. Ako talagang kailangan mag-push na makapagsalita na maayos, na maiintindihan nila. Ang galing Tapos naman. nag-aaral din po ako ng nursing assistant. Uy, talaga? Nag-nursing assistant ka Nag-aaral pa? ako ng nursing assistant. Opo. Talaga? Kasi parang nag-caregiver na ako, naisip ko, kung gusto ko magtuloy-tuloy sa field na to, nakalimutan ko po kasi yung IT nun eh. Pagka-graduate ko kasi parang gusto ko muna, okay, naaral ko na yung Danish language, pero hindi siya enough para makipag-usap in that language. Kasi
kailangan ko pa maging talagang marami pang words na malaman at Okay. maging Kumbaga, komportable sa dapat maging paggamit ng proficient ka channel. pa sa language nila, no? Parang ganun. Opo. So, parang nalaman ko lang yung basic na grammar pero hindi ko pa siya magamit kasi nga yung pronunciation, yung paano ba yung paggawa ng sentence, ganun po. So, yung pagiging caregiver ko, doon ako nahasa talaga na kahit na mali-mali, sige, salita ko yan. Hanggang sa naging tama na, hanggang sa naririnig ko, ganun pala. Oh. Tapos kaya po nagkaroon din, actually may YouTube channel din po ako. Yan, okay. Alright. Danish Pinay po. Doon po yung nag-YouTube channel ako kasi gusto ko marinig yung sarili ko, makita yung sarili ko. Paano nga ba magsalita Yes, ng tama, Danish? tama. Alright. Di ba po? Kasi parang minsan, pa, I'll go back to that. Babalikan Opo, ko yan, sige yung po, YouTube sige po. channel Sorry mo. po. Pati yung, alam ko, bukod sa YouTube channel, founder ka ng, ikaw ang Opo. presidente. Founder at president ng Filipino-Danish Group. Anong pangalan ng grupo ninyo? yung una po, nung Filipino-Danish Group po, kasi nasimulan ko po siya, kasi po, nag-attend ako ng mga social gathering. Karamihan po ng Filipino organization focus on Filipino. So parang naisip ko, kawawa naman yung mga, halimbawa, bitbit namin yung mga asawa namin, andun yung mga Danish, pero hindi Tama sila naman. makarelate. Hindi nila naintindihan ano ang nangyayari, ano yung, parang ganon. Kasi minsan, kadalasan talaga, Tagalog ang nangyayari pag nag-host or hindi napapaliwanag sa mga dayuhan ng atin. So kaya po naisip ko yung Filipino-Danish Group kasi gusto kong i-interact din yung mga Danish. Kaya noon nung naggagawa po kami ng events noon, parating ang host namin talagang English. Tsaka marunong sa, alam yung Pinoy siya pero alam niya yung Danish culture, alam niya yung Filipino culture, at saka minsan may joke siya ng mga Pilipino, minsan may joke siya na Danish. So yung parang at least ma-feel nila na they belong. Yes. Na hindi lang to for Filipino community but also for them. Alright. Matanong ko lang, ilan ang miyembro ng itong tinatawag nating Filipino-Danish Group na in-establish mo? Ilang kayo? Dati po, nung between 2010 to 2016, very active po siya. Napakadami po namin activities. So, between 100 to 150 ang kadalasan na uma-attend. May mga sports events, may mga social events. At start parang mga social event. Kasi naisip ko, yung mga Pinoy, namimiss din nila yung may kasama. Alam niyo naman po tayo pagka lumalabas sa ibang bansa, naghahanap tayo ng makaka-relate tayo. Ganon din po ako parang, alam mo yung parang na-miss ko yung nagsasalta ako ng Tagalog or nami-miss ko yung Filipino food, tapos yung chika-chika, yung mga ganon. At saka at the same time, I think nung nasimulan ko tong grupo, mas lalo akong parang inaral ko rin yung kultura natin kasi paano ko ma-share kung hindi ko alam. Yeah, tama So naman. Tama naman. meron po kaming ginawa na parang Filipino Day na ginawa namin na parang pinakita namin yung history ng Filipino, tapos nagsayaw kami ng Filipino, tapos pinatikim namin sila ng Filipino Talaga? food. Talaga? Yun yung mga start ng event namin nung... Kaya alam po kasi nagkaroon po kasi ako ng anak noong 2016, kaya medyo nag-stop siya. Pero once a year, lagi kami may sports event, basketball, lalo yung basketball kasi laging volleyball and basketball, most requested talaga ng mga Pinoy yan. Doon nakakatuwa rin po kasi doon ko nakikita yung mga new generations of mixed Filipino or pure Filipino na anak dito sa Denmark. Na Galing. nag-meet ko sila, natutuwa ko pag narinig ko sila ng Tagalog. Yung iba hindi marunong mag-Tagalog pero gusto matuto. Nai-imagine ko yung mga activities niya, nakakatuwa naman pero Rosal, ano bang mga usually na mga problema na kinakaharap ng mga Pilipino na katulad mo na nandiyan dyan sa Denmark ngayon? Usually ano ba yung mga problema nakakarating sa iyo? Ano yung mga hinaing nila? Siguro po mostly yung mga halimbawa divorce or custody sa bata. O kaya yung mga au pair na inaabuso ng mga amo nila. Kaya rin po aside from yung Filipino-Danish group, pinocus ko sa Filipino and Denmark community. Tapos meron din po akong kinreate na Pinoy Info Board. It's a Facebook group catering all Filipinos in Europe. That's Ang good. members naman po dyan, 15,000 members. Wow. Kasi, Pero at saka growing po siya. Kasi, pambuong Europe 'yon. Opo, pang buong Europe na po yun. Kasi parang, ako po kasi pagka after na naging successful yung isang, parang sa akin, parang project po to eh. Parang anak mo na. Oo. Parang pag business idea, but it's not a business idea, but it's just your idea to help people. And then, okay,
Noong una yung YouTube, tapos pangalawa yung Filipino-Danish group, and then itong Pinoy Info Board. Kasi naisip ko po yung Pinoy Info Board naman kasi halimbawa, may mga au pair na nandito sa Denmark. Normally, ang kontrata po nila is 2 years. And then, iniisip ko rin kasi para sa kanila, paano na yung next step? What is the next after Denmark? Kaya po nabuo yung Pinoy Info Board kasi parang gusto kong mag-communicate sa iba. Halimbawa, okay, may opening dito sa Finland, may opening dito sa Spain, pwede kayo pumunta dito sa Italy or wherever in Europe. Galing. Doon ko nalaman na, for example, marami pala sa Netherlands, mga Pinoy. So, ganun. So, doon nabuo yung parang, now they know na, may opening kami dito sa Denmark, mag-switch tayo, palit tayo, halimbawa. Dito ka sa Denmark, ako dyan sa Netherlands. So, yun ang naging magandang bunga ng grupo. Ganda. Ano yun? Anong pangalan nun? Infoboard? Filipino Pinoy Info Board po. Opo. Ayun. Kilala po siya sa mga Pinoy sa Europe kasi alam nila na pag kailangan nila ng tulong, ang maganda po doon sa Pinoy Info Board, lahat po pwedeng makipagtalakayan. Kumbaga, hindi lang po ako na yung tumutulong, para yung members, tinutulungan yung ibang members. So, it's like, magpa-post lang sila, may kailangan ako ganito, kailangan ko ng ganito. Alright. Tapos may sasagot, meron akong ganyan, ganon. So, That's nice. That's it's nice. really bayanihan in Ang galing. online. Bayanihan in the truest sense of the word. Pero matanong ko lang, ang ganda ng mga ginagawa mo, ang ganda ng pagsasamahan nyo ng mga Pilipino natin yan, mga Filipino communities. Pero ang ating ang embahada natin dyan sa Denmark, kamusta, nakikipag-coordinate ba sa inyo? Nakikipag-communicate ba sa inyo? Ano naman ang tulong na binibigay nila sa inyo? Actually, masaya po kami na nagkaroon kami ng embahada sa Denmark kasi naabutan ko rin po yung nung time na nag-start po yung Filipino-Danish group, wala kami embahada sa Denmark. Meron lang po kaming embassy sa Norway, na lahat ng mga, halimbawa, kung magpaparenew po kami ng passport na nasa Denmark, pupunta pa po kami sa Norway na actually na-experience ko po na mag-drive kami from Denmark to Norway para lang ma-renew yung passport. Gaano kalayo? Ilang oras ang biyahe? Malayo po, matagal po yung biyahe. Ganun. Uy. Opo. Ngayon, itong embahada natin dyan sa Denmark, malapit lang. Nasa Malapit Denmark na po, lang 30 talaga. minutes na lang. Imbis na yung 3-4 hours drive, ngayon, eto lang po, pwede nyo nang puntahan in the public transportation. Malapit sa metro station. Yun. Malapit siya sa train station. So, 20-30 minutes, madali na. So, very convenient Opo. nasa sa inyo. Pero kamusta naman yung nila, yung openness nila na sumagot sa mga inquiries nyo kung kinakailangan pa nyo ng tulong. Halimbawa, ikaw, alam ko, marami ka natutulungan, pero there comes a point na medyo, ito dapat pang embahada na, pang embassy na, idudulog nyo sa embassy, gano'n naman sila ka-receptive pag kayo naman ang lumalapit na sa kanila. Si Ambassador po, very, very down to earth po siya. Very approachable. Gusto ko nga po siya, nung first time ko po siya nakilala, talagang madali po siyang makausap. Very down to earth po siya. Pero siguro, karamihan din po sa mga crew nila is okay din po. Pero siguro, syempre, may iba pa rin na few, Rotten Tomatoes. Yung kumbaga, Meron hindi pa naman rin. lahat yan is good. Pero, in general, I believe they have a good, they could improve, of course. Pwede pong mag-improve pa. Okay. Mapalitan yung mga, halimbawa, yung phone line nila, hopefully na hindi siya, lalo yung mga emergency line or emergency cases, I hope that na sagutin nila yung mga emergency line, ganun. Sige, wag kang mag-alala. medyo- Wag kang mag-alala, Rosal, kasi pagkatapos kitang kausapin, nakalinya na sa atin yung ating Department of Foreign Affairs. Although hindi mismo yung embahada natin ang makakausap ko, yung na-assign na sumagot sa atin dito sa ating programa ay nandito sa Manila sa Department of Foreign Affairs. So at least mapapaabot ko yan, yung mga concerns. Siguro po yung phone line and email, dapat medyo mas siguro yung response time. Kasi halimbawa, meron pa rin po kasi halimbawa, may mga gagaling sa probinsya, ganon, na luluwas dito. Parang po kasi yung office po kasi parang Copenhagen, parang Manila po yan, di ba? So yung mga nasa province or other medyo malayo-layo ng konti sa city, syempre, isipin nila, may appointment ba talaga ako? Or alam mo yun, may pupuntahan. Yung gusto nila ma-sure, kasi Yes. magbiyahe rin kasi sila eh. Oo, diba? yung Para yung maganda pagod. po, tsaka emergency line, tsaka email. Sana po,
mas yung response time nila is more efficient. I think yun lang. Pero in person naman, I think they're good, doing a good job. Okay. So Rosal, hindi ko na patatagalin ito ha. Maraming salamat. At sana sa mga susunod pang pagkakataon makasama ka namin ulit because I'm serious when I say you are a refreshing sight to see na isa nating mga kababayan dyan sa Denmark. Napakasigla, masaya, Salamat po. and hindi maitatago na you're happy and you're successful in your own right sa pagpunta mo sa Denmark. Bagamat marami kang mga pagsubok, alam ko na pinagdaanan, pero now you're successful and you're holding your head up high bilang isang Pilipina dyan sa Yeah. Denmark. Gusto ko rin po kasi maging successful para yung mga taong titingin sa akin, may inspire sila at masabi na, ay, nakaya niya, so kaya ko din. Kaya gusto ko marami pa yung mag-follow sa steps na I want to be a good example to them na parang makita nila, kaya ko rin niya kahit na mahirap ang language or maraming pasubok. That's Magiging true. successful din ako. That's true. At sana mapanood ng mga friends mo sa iyong Facebook page at sa iyong YouTube page itong ating panayam sa iyo at para makapag-reach out din naman kami sa kanila sa ating mga kababayan dyan sa Denmark. Sabihin niya lang po ako kung sino po gusto niyo interview. Alright. You could reach out. I could reach out to them and then ask for Sige. them. Si kasi yung kausap mo ba siya kanina si Steph? Si Steph po. Oh, si Steph Opo. kanina pa yan gusto raw niya mag-reach out pero ewan ko kung sinong gusto niyo i-reach out nito basta sinasabi niya ako rin siya nang daw naman kayo manggi at medyo naninig daw pero wala raw na. Sabi ko tsaka na natin pag-usapan yan pag nakausap na natin si Rosal. Alam mo po, nung time na na-meet ko po yung AFAM ko sa Pilipinas, wala po masyadong foreigners. Ngayon, napakarami ng Ayan, foreigners yan, sa ha? Pilipinas Oh. na nagpupuntahan, kaya marami na po siyang Step, chance. yan, may pag-asa ka na, sabi ni Rosal. Yan, sige. Alright. maraming salamat, Rosal. Thank you very Salamat much, po. ha. Stay safe, laging stay safe, and congratulations sa lahat ng mga triumphs mo dyan sa Denmark. And we Good luck wish din you po the sa best. inyong station. Yes, and we wish you the best and More more power po. success. Maraming salamat, Rosal. Salamat po. Ang ating kababayan, talaga maraming salamat, Rosal. Talaga naman nakakatuwa malaman na meron tayong mga kababayan katulad ni Rosal sa hirap sa kabila ng napakaraming pagsubok na pinagdaanan sa buhay, na siya, successful na siya diyan sa Denmark. Kaya ikaw, Tita Susan, yan. Baka gusto mo pumunta ng Denmark. Huwag ka na pumunta ng The Hague. Alam ko naman kung ba't ka pupunta ng The Hague, may bibisitahin ka doon. Huwag ka na pumunta ng The Hague. Punta na lang tayo ng Denmark. Yan. Marami tayong mga kababayan Pilipino katulad ni Rosal. Yan. Biruin niya. Sige. At sabi ko nga kanina, pagkatapos natin makakausap ng ating kababayan si Rosal, makakausap naman natin ang Department of Foreign Affairs. Kasi ang ating embahada sa Denmark ay inirefer tayo dito sa Department of Foreign Affairs kay Assistant Secretary Robert Ferrer Jr. ng Department of Foreign Affairs. Siya po ang magre-represent ngayon sa ating embahada. Okay? Alright, sige po. Well, nasa linya na ba si Assistant Secretary Robert O. Ferrer Jr.? Alright, sige. Alright, at para lang malaman natin, kasi tulad kanina, nabanggit natin kung kamusta ba ang relationship ng ating mga Filipino community dyan sa Denmark, sa ating embahada. Napag-alaman natin, masayang-masaya ang ating mga Filipino community doon sa Denmark dahil yung dati, ang embassy nasa Norway pa. Nasa Norway pa, kaya napakalayo daw po ng biyahe. Ngayon, tuwan-tuwa yung ating mga Filipino communities doon dahil meron na tayong embahada sa Denmark at hindi na sila masyadong nahihirapan ng travel time because sabi ni Rosal, it takes her 15 to 30 minutes na lang to travel from her residence kung saan man siya papunta sa ating embahada sa Copenhagen, Denmark. Alright, magbabalik po muna kami makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
Alright, nagbabalik po tayo sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Dito pa rin po sa inyong himpilang, Radyo Pilipinas World Service. At matapos natin makausap ang ating founder and president ng Filipino-Danish group natin, isang Filipino community doon na si Ms. Rosal Kisby. Kasama naman natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon ang ating Assistant Secretary ng Department of Foreign Affairs, walang iba kundi si Assistant Secretary Robert O. Ferrer na magre-represent po in behalf of our embassy sa Copenhagen, Denmark. Magandang araw po, Assistant Secretary Ferrer. Si Ray Sampang po ito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Yes, good afternoon. Came from a separate event sa De La Salle University, and now I'm on the road. Well, you asked about the relations between Denmark and the Philippines. According to Ambassador Leo Herrera Lim, nag-start na po yung embassy natin doon noong August 2014 pa. And yung isang highlight is yung 75th anniversary ng ating bilateral relations noong 2021. Although, nag-start na yung diplomatic relations natin with Denmark noong September 28, 1946 pa. So, long overdue talaga na we put up an embassy in Copenhagen. Tapos yung nag-reopen yung Danish embassy nga dito sa Manila, August 2014 naman. So, this is a testament to our growing relationship, and yung isang, you mentioned the Filipino community there. We have seafarer interests that are being taken care of by our embassy in Copenhagen. Involved din sila sa contingency planning doon sa nangyaring Russia-Ukraine war noong 2022. And be that as it may, yung bilateral relationships natin are very active because nagkaroon tayo ng tinatawag na Third Philippines-Denmark bilateral consultation in Manila in February 2024, where we discussed trade relations, political relations, cultural relations, consular cooperation, and also cooperation to ensure the safety and security of our migrant workers there in Denmark, Mr. Ray Sampang. Okay. So, pero tuwan-tuwa po kasi, let me just relay this. Tuwan-tuwa yung ating kausap kanina, Assistant Secretary Ferrer, na si Rosa Kisby. Dahil nasabi niya, meron na nga pong embahada dyan sa Denmark, sa Copenhagen. Kasi dati raw Norway pa. So, ang layo na binabiyahe nila. Kaya nagpapasalamat sila na meron ng embahada dyan sa Denmark. Pero, pakiusap din po nila, kunin ko na ito pagkakataon na po, Sec Ferrer, na sana daw mas maging active yung embahada sa pagsagot sa mga tawag sa telepono, pati pagsagot sa mga email sa mga concerns nila. Kasi medyo natatagalan daw yung pagsagot, lalo na pagdating sa mga confirmation ng kanilang mga appointments sa ating embahada sa Denmark. Makakarating po yan. By the way, sa mga tagapakinig ninyo, even those Filipinos who are living in Denmark and Faroe Islands, they can always come to, in addition to the embassy led by Ambassador Leo Lim, yung tinatawag po na Overseas Filipino Help Facebook page ng Office po of the Undersecretary for Migration Affairs led by Yusek Ed De Vega. So pwede po kayong magpadala ng message doon, and we are very happy to transmit it and pass it on to our embassy on the 15,000 Filipinos in Denmark, and that's as of end of 2024, and 10,000 Filipino seafarers work on the Denmark flagged or Danish flagged ships. So this is a very important component of our bilateral relations. So the Danish government, the Danish nation, because it's important to their economy, and they need Filipino seafarers to run their fleets. So yung flag of convenience ng Denmark, 10,000 Filipino seafarers po yan. And in the Red Sea now, which is facing a crisis again because of the Houthi attacks, we look forward to cooperating and working with the Danish government kung meron po silang ships
plying the Red Sea Mhm. in, together with DMW, ensuring that the rights and welfare of our seafarers are protected and promoted. And speaking of that, buti po na brought up niya yan, na bring up niya yan, Asek Ferrer, no? Dahil yun Yeah. nga, umatake na naman yung Houthi diyan sa Red Sea. Dalawang vessels Yes. ang inatake niya. And Yes. meron pang isang ship yata na hanggang ngayon hindi makaalis dahil kinokordon, hinaharang ng mga Houthi rebels. Yes, I remember you also interviewed me, Brother Ray, a few months ago, doon sa yung naunang crisis, yung 17 Yes. seafarers natin na 428 days in captivity. Yes, yes. Well, the DMW is the one managing the Philippine government response, especially doon sa Tripartite Maritime Council natin, because DMW together with Marina, the shipping companies, the manning agencies, they work together and collaborate na i-balance po yung interest ng global economy, which is free flow of commerce through the Red Sea, including the Red Sea, but at the same time may responsibilidad po sila na bigyan ng adequate protection yung seafarers natin, at kung may mamatay, masugatan, kailangan ng benefits, sila po yung parang police body. I repeat, Tripartite Maritime Council, kasi lahat po ng stakeholders nandyan po yan sa council na yan, and DFA sits as a member and advises the DMW on the geopolitical situation in the Red Sea. So we work together. Okay. Pero yung mga day-to-day po na interest ng seafarers, Sea-Watch conventions, International Maritime Organization, sila po yung day-to-day. Of course, our embassy in London is the one that represents the Philippines sa International Maritime Organization, na nag-issue na po ng statement in support of the rights and welfare of seafarers, including Filipinos. So itong 10,000 Filipinos na working in Danish flagged ships, I'm not saying na something bad will happen, but in case something will happen, the good relations between our embassy in Copenhagen and the Danish government will go a long way Yes. to not just manage problems, but anticipate them and to make sure they don't happen. Because meron pong waiver yung mga seafarers natin, Brother Ray. They cannot just go to the Red Sea without their permission. Okay. So, yung may partial ban tayo, which I explained, I think in our last interview, na the seafarers have to sign this paper. Yes, na oo. they understand the risks, pero times 2 yung pay nila. Yes. So, they go there with their eyes open. Now, itong nangyayari ngayon na may barko tayo, it's called the MV Eternity. There are Filipino seafarers there. We're monitoring the situation. We are working with our embassies on the ground in the region. We are also working with our security agencies to study all the options, because right now medyo fluid yung situation. Yes, No US Navy or any other Navy can approach them, Yes. kasi nga kinordon off sila ng Houthi pirates. So we hope and pray that the Filipino seafarers there are able to contact at least their next of kin. So yun ang masasabi ko for parang now. technically parang na-hostage sila dun eh. Na-cordon sila Yes. dun, Yan, ganun. Yes, At I hope it doesn't take another 428 days. Knock on wood. We need to pray. But we need quiet diplomacy, which worked. The last time po, it was the DFA, which spearheaded diplomacy with Oman, with Iran, to make sure na hindi po masaktan yung seafarers natin. But we have to understand din, Mr. Sampang, the recent crisis between Iran and Israel. May effect po yan sa region because everybody knows, and it's not a secret, that the Houthis are the allies of Iran. Ngayon, let us pray na things will cool down, because they're asking for ransom, $500,000. Okay. So we leave it to the DMW to brief the president, brief the nation, but the DFA is there to do its own quiet diplomacy in support of what the president wants to happen. Alright. And with that, Asek Ferrer, gusto ko mang pahabain itong ating usapan. It's getting
interesting every minute. Kaya lang alam kong meron pa kayong activity to go to. Marami pa naman Thank you. pagkakataon. Kukunin ko pa yung mga pagkakataon sa ibang pagkakataon na makausap kayo ulit. Maraming salamat, Asek. God Pero bless. thank you God very bless much po for sa your inyo. Thank you very much. Mabuhay po kayo. Thank you, thank you. Ang ating pong Assistant Secretary Robert O. Ferreira ng Junior ng Department of Foreign Affairs. At sa pamamagitan po niyan, tayo po magpipilid na ng ating programa dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan po ng mga nakaakibat natin sa pagsasaimpapawid nitong programang ito, ako naman po inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.